Kalambuan, dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyo lagad Saldi Chato diri sa Tulumanon. Kalambuan, dalatanan. Kinisabay niyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang kalambuan, dalatanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyug butang lungsod nun nga ikaw, kitang tanan, adunay kalambigitan. Busa karong adlaw, ato magkauban ang ato pinalanggang congressman sa unang distrito ng itong siyudad sa Davao, Congressman Carlo Grales. May adlaw kanimo Zaldi, uga Rafi, uga sa tanan natong tigtanaw, may adlaw ni adlaw. Okay, Sal, sa mga kaigsunan, no, sama sa nandan, makisayad kay Congressman Carlo. Sa kadtong mga katikaran, sulod o gawas diya sa atong kongreso, o Sal, na bagong isyu, no? Gisugdan na o disarma ang mga MILF atong sayron kung tinuod ba ni, kung medya ba ni, ang sa baning isyuhan, no? O siyempre, tungod kinag-isgot man ta og pagdisarma sa MILF. Ato sa dayong hisgutan kung unsa nang dagan karon sa Bangsang Moro Basic Law, o dili mahuman ang atong programa mga kaigsunan kung dili nato isgutan katong mga nakaang-ang nga mga balaod nun, no? Labi na ang labor laws diya sa atong House of Representatives o ang lain pang matang sa mga balaod nun. Siyempre pa, to kalimtan ang inyong mga pungutana gikan sa tagsa-tagsa ninyo ka barangay. Salz. Congressman Carlo Grales, napa sa Break ang House hantod karong mga panahon na. O sa pwede mabisik ang Congressman Carlo Grales, nining higayon sa bakasyon Congressman Carlo? Constituency work. So, diri ta nag-concentrate sa atong distrito. Maunang ang atong gikabisihan is ang pag-turnover nato sa atong mga projects. Kaya napatay mga projects nga wala ma-turnover sa mga barangay, nga ceremonial na turnover, no? Hilabi na sa infrastructure projects nato. And then padayon lang gihapon ang atong mga livelihood training. Gani bag-o lamang kami nakapag-graduate og bag-ong batch sa backhoe operator. And then padayon lang gihapon ta sa atong training sa welding. And then syempre ang atong medical mission o jobs fair. Gani karong June 27 natay medical mission ug jobs fair diha sa Kabakan Elementary School nga nahimutang duol sa Ecoland. Kay aging apil na siya sa atong pagsaulog sa araw ng Barangay Bukana 76-A kay apil lamang gyapon ng Kabakan Times sa sakop sa Bukana 76-A. And then ang uban pa nato mga programa susama sa medical assistance nato ug sa uban pa nato mga welfare assistance sa atong constituents. And then of course, ang atong consultation ug visitation sa mga barangay. So diha nato makuha ang pulso sa katawhan, ilabi na ini mga nagkainit nga mga issues diha sa Kongreso. Congressman Carlo Grales, samtang nabisi ang House sa ilang session, ito bilabing adlaw dito sa Kaluhan. Migausab ang balita din sa atong Dokmen sa Davao nga dunay kapin o kulang 170,000, 170,000 ka mga botante diri sa atong Bayan nga gingon nga walay biometrics. Nagpasabot ba ni nga dili sila kwalipikado sa 2016 nga presidential elections? Ito na kabay kasayuran kung unsay mga lakang kini para masulba di problema, Congressman Carlo? Actually, maka-alarma gid na Zalds, no? Tungod kay 170,000 dili na gamay nga numero, no? Niya ang maka-alarma ani is doon na lang kitay upat ka bulan before magsarado ang COMELEC sa iyang registration. Kaya alang sa kasayuran sa tanan, kutob lamang sa October ang registration sa COMELEC. Apil na diha ang pag-biometrics sa mga wala pa biometrics. Ug amo ning ginabalik-balikan sa tanang mga barangay, hilabi na sa first district, kay first district lang magid ang ato ang jurisdiction. So balik-balik ta sa mga barangay. Side si Rafi nga na, no? Side si Rafi na padayon lang gihapon ang among kampanya gikan pa tong last year. Among ginainganyo ang ato mga botante nga walay biometrics nga magpa-biometrics, atong ginatapok ang ato mga leader sa barangay nga ipahibalo sa kadtong mga walay biometrics nga magpa-biometrics. Kay baya kung wala kay biometrics, dili ka qualified nga makaboto karong maabot ka eleksyon. Daghang gumugod storya nga pasagdi ng biometrics kay kung naa kay record sa COMELEC, kung nagaboto ka, kung sige padayon ka, sige kag boto, wala kay na miss out kay eleksyon, syaro dili ka pabotohan sa COMELEC,
tungod lamang kay wala kay biometrics, dili gyud ka pabutohon, no? So, ang uban nagtuo man gud na okay lang basta na kay record o ana-ana ba. But mao nang sige mig kampanya na mag-stricto na ang COMELEC karon. Kung wala kay biometrics, di gyud ka pabutohon. In fact, kung wala kay biometrics, pag-abot sa election day, di gyud nimo makita imong pangalan dito sa voters list. Now, ang makalarma ani is sa 170,000 nga nabilin sa intirong syudad sa Davao na wala kay biometrics. Upat na lamang kabulan, no? Ang nabilin sab para makapa-biometrics ang mga walay biometrics. So gi-compute nako, no? Kung ang 170,000 i-divide nimo by 4 months. Dapat makapa-biometrics ang COMELEC og mga 42,500 voters kada bulan. Sa intirong syudad sa Davao. O kung i-divide mo na by 30, no? Dapat makapa-biometrics ang COMELEC og at least 1,500 voters per day. No? So sa first district, kung sa first district lang ibutang nato na atay 70,000 nga mga walay biometrics. Sa first district alone, dapat makapa-biometrics ta matag adlaw og 500 ka mga botante para ma-reach out nato ng makuha nato ang target ng 70,000 mapa-biometrics nato for the first district of Davao City. So medyo maka-alarma, di ba? Kay liman ka ang 70,000 butang nato dili sila dili sila magpa-biometrics. Ang 70,000 dili pud makaboto karong 2016. Pero among gi-estudyohan pud ang listahan hinuon naman po yung mga tinuod diha nga botante nga walay biometrics. Pero naa po yung mga botante diha nga dugay ng patay. Di ba? So kanang listing sa mga walay biometrics sagol na diha, no? Apil na diha ang mga patay, apil na diha ang wala na diri. Niadto na og laing barangay or niadto na og laing syudad, no? Or out of the country na tuwa na sa laing nasod. Ug apil pud da ang mga ghost voters, naapoy mga hakot diha, naapoy mga double entry diha, which is why pabor kayo mi sa biometrics. Kay diha na tumainhan nga kung kinsa bagyod ang tinuod nga botante. Kay ang intent niya na is kung pananglitan ka ng 70,000 dili magpa-biometrics, buti pa sabot dili interesado or dili taga diha, no? Or patay na, no? Kay hinuon alam maghihapon mga pangalan sa mga patay diha sa listahan sa voters, no? So after the October malimpyo na tanan. And ang magpabili na lamang kung kinsa lang gyud ang mga botante nga interesado mo participate karong maabot nga election. Okay. Sama sa gingon ni Saldi, Congressman Carlo, nung nasa sinidye break pa ang House. Mao daw tingali ang hinungdan nga makita kas katawhang kanunay nagsuri-suri sa mga barangay sa unang distrito sa Dapayans, Davao. Gani nakita kanila di palang dugay dito sa Barangay Aplaya, murag na kay gina-turnover nga project, Congressman Carlo. Unsa na dito? Sa Bago Aplaya, naatay gi-turnover nga mga projects nila sa infrastructure nga ilang gi-request sa atong opisina nga atong gidala dito sa DPWH. And then na projectan sa DPWH, nasulod nila sa list of projects and then na-implement na. So, mao ni ang mga bag-ong kalsada na ay 5 ka sites sa Bago Aplaya na atong napasemento mga kalsada na dugay na nilang gipangayo. So, naghimo mi og mga ceremonial turnover sa atong mga infra projects diha sa Bago Aplaya. And then, naapay mga daghang mga projects nga umaabot sa dili lamang sa Bago Aplaya kundi sa uban pa nato mga barangay. Ilabi na sa infra. Okay. Napula yung mga aktibidades sa barangay Congressman Carlo Grales. Ngayon mong gipatigayon, di pa namang dugay. Gani ang gihimo nga graduation rights nito mga gibansay nga mamahimong backhoe operators murag bag-o ni sa mong padungog Congressman Carlo Grales pabor pasabta daw ni unsa ang maong training, Congressman? Yes, actually mao kini ang pinaka bag-ong livelihood training nato sa barangay. And diha nato gi-launch sa Bago Aplaya ang pinaka first batch. And malipayon kay sa 26 ka mga trainees nato sa backhoe operator ang tanan ni graduate. Ug ang tanan
pasado sa NC2. No? So 100% passing rate ang atong first batch sa backhoe operator. And kining backhoe operator gituyo ginamo ning pangitaon nga maong training nga atong mahatag sa barangay tungod kay napansin nato ug makita magyud nato no na boom kaayo ang construction diri sa Davao ug bisan pa man sa lain-laing dapit ini sa atong nasod. And daghan na nagasulti na usa sa mga ginapangita no nga mga skills is ang backhoe operator. And tamang-tama kay naaman ta sa Committee on Labor and Employment na verify man dayon nato na siya na usa ka na no gawa sa welder backhoe operator ginapangita sad. And timing kay nakakuha kita og mga trainers sa backhoe operator. And pag lunch nato ani sa Bagua Playa nag-inilugay gyud sa mga slots. And wala masayang ang atong programa kay 100% naningkamot gyud sila, walay ni absent, naningkamot gyud sila maka-graduate unya, naningkamot gyud sila na makapasa. And then pasado tanan 100%. So ingon ako dito sa graduation lagi, ingon lagi nako na ni-level up na mo, no? Kay kung sa una kanang wala pa mo magpa-training aning backhoe operator, ang inyong naibawan is driving lang. Kay kinihanglan para maka-appeal ka sa backhoe operator dapat kabalo ka mo drive og sakyanan. So naa kay lisensya. So kung sa una mumunting driver lang ka, naa lang kay lisensyadong driver lang ka. Karon ingon ako, ang lisensyadong driver daghan naman tang ingon na lisensyadong driver. So mag-inilugay pa mo og trabaho, no? As driver. Pero karon tungod aning backhoe operator training, ni-level up na ang skills ninyo. Nagawas na naamoy driving skills. Na dugangan pa gyud nga kuan mo certified hydraulic excavator operator. No? And tungod ani unya NC2 mo certified mo na may certificate, dali na kamo makapangita og trabaho. No, kay in demand ang backhoe operator. So bisan diri sa syudad sa Davao makatrabaho ka, bisan asang dapit Cebu or Manila makatrabaho ka, bisan sa gawas dali lang pud ka makapangita og trabaho. Nay usa dito nga bus driver, no? Tig-drive og bus. Shift Unya na kay balo lagi siya na kining natay training sa backhoe nga libre. No? Ni-resign siya sa iyang pagka-bus driver. Pila na siya katuig nag-drive og bus. Pero ingon siya, iyang katarungan is ingon siya kung dili ko mo avail ani, dili lang gyud ko kutob akong kinabuhi. Bus driver ko hangtod sa hangtod. Pero kung mo sacrifice lang ko ani, musugal ko nga i-resign ako ning akong trabaho isip bus driver, mosulod ko ani, sacrifice tag pila ka adlaw, pag makapasar ko ani ug ma-apply na po ko as backhoe operator, madoble ang akong sweldo. Diba? So ana no, wapo kayong istorya. And I hope na kung unsa may nahitabo diha sa Bagua Playa na 100% passing rate, pag adto nato ani sa laing barangay, hinaot mo ta ana pud ang nahitabo. So gawa sa welding na natay another training which is backhoe operator. And then ang sunod natong batch ani dito nung punta sa Maa. No? So ato lang gihapon kining ituyok sa matag barangay pareha sa welding. So magdungan karon ang welding ug backhoe operator kay para mas daghan sa atong mga constituents ang tagaan nato libreng training susama. Koordinasyon gyud sa TESDA ni. Yes, under sa TESDA. So ang TESDA lang gihapon ang mag-assess kanila kung pasado sila sa NC2 and lagi na pasado ang tanan. So buot lamang ipasabot gwapo ug nindot ng training kay hands-on. Magdala gyud mig backhoe ba? Kan tinuod nga backhoe, dalaon gyud namo na dito sa barangay. Dito gyud na sila mismo mag-training. So na theory, na practical. That's why 100% passing. Katabang pa sila Kalot. kanal dito sa Isgutan nato di rap ni paglatag sa armas sa mga Moro Islamic Liberation Front, Congressman Carlo Grales. Dunay ceremonial turnovers ang MILF nitong June
17 agig timaan nga sugod na ang pagdisarma sa nila sa ilahang mga panon aron lagi nga mabalik ang aong armas sa atong gobyerno. So tan-aw nimo makumbinsi ka sa MILF ang mga magbabalaod kasi sincero sila sa ilang mga binuhatan para makabot gud ang tinuod gani nga karina, Congressman Carlo? Well, una sa tanan, symbolic lang lagi na. No? So sa ato pa, pasiuna ko no, pero ang sunod na pagdisarma is mahitubo lamang kung mapasa na ang BBL. Okay. Now, ma-pressure ba ang mga lawmaker sa mga mamabalaod nga pasahon ng BBL? Tanaw na to, no? Kay ang ingon ni Senator JB Ejercito nga dili man daw kuno magpa-pressure ang Senado, no? Matod pa ni Senator Chis Escudero katong gi-decommission o mga MILF combatants o bisan katong mga armas nga gipang surrender nila, dili man daw kuno makaabot og bisan 1% sa tibok puwersa sa MILF o bisan sa suma total sa armas na gigunitan sa MILF. So wala pa siya moabot og 1%. No? Si Senator Sani Angara miingon nga ang Senate is an independent body. So dili daw sila basta-basta pwede nimong presyoron. Si Senator Soto naman ingon siya nga kay naichismis manggod nga i-reorganize nila ang Senado, no? Para mawala daw si Senator Marcos sa chairmanship niya sa iyang komitiba kay para lain na ang chair sa komitiba nga mugunit anang BBL. Matod pa ni Senator Soto na bisan pa man i-reorganize nimo ang Senado, dili lang gihapon kana siya 100% assurance nga ma-approve ang BBL sa Senado. So dito sa Senate dunay mga mga inanang klaseng istorya. Of course si Senator Drilon isip presidente sa Senado, all praises siya dito sa nahitabong decommissioning o pagdisarma, no? But sama sa akong ingon, simbolo lang man symbolic lang ba? Symbolic ni siya para ipakita daw ko no na matod pa is bisan wala pa tong BBL willing na kayo may isurrender, no? O pakita namo nga tinuod nga makuan gyud mi na you can trust us, show of trust and confidence ni tanawa bisan wala pa mapasa ang BBL willing na mi isurrender ang 75 ka mga armas namo ug ang 145 ka MILF combatant namo i-decommission na namo, isurrender po namo sa gobyerno. Mao lagi na ang kantsaw sa uban kato mga armas na gipang surrender ninyo mga karaan naman na. Garan siguro to. Mga daan pa man na. Wala man lagi ninyo gisurrender tong mga bag-o. Or wala man lagi ninyo gisurrender tong high caliber. Or wala man lagi ninyo gisurrender tong gigamit niyong pagpusil patay sa SAP. So naa na tong mga kantsaw nya kato lagi pila man na kumpara sa tibok puwersa or sa suma total sa inyong armas na gigunitan. And then of course, pero ang usap po sa mga reklamo sa uban is mao lagi na kung show of sincerity gyud and trust, building of trust and confidence ang gustong mahitabo sa MI. Actually ang gipangita ug ang gihulat sa katawhang Pilipino is talagang ang pag-surrender sa katong mga nakapusil patay sa SAF 44. Kung gusto gyud yung symbolic show of trust and sincerity and confidence building, mao gyud na ang panawagan sa mga katawhan, no? Nga willing sila nga mo undergo sa atong justice system, no? So okay lang man ang surrender sa inyong armas pero kulang pa sa tanaw nako. Okay, sa mga kaigsunan mo pala yung pag-init no sa atong palagdiskot-diskot. Mag-break ko sa itong makadiyot alam lang matagahan at huwag kamayang oras na natin kayo. May lang mong hawak kayo mabalik tayo. Kalambuan, dalat na!
Congratulations! Congratulations! Outstanding! Outstanding! Filipino achiever! In public service. Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Ako si Jello J. Numeron from R. Castillo, Agdao, Davao. Na ako diri karon sa San Roque Elementary School para mangitag trabaho. Diniabot ko alas 6 sa buntag. And then, lisod kaayo ang pangita og trabaho kay daghan kaayo kay kanang kakumpetensya. Naa kay mga kakumpetensya nga mga college graduate. But then, sa ako ana part, kaluyan, nadawat dayon. Nagpasalamat ko kay Sir Carlo Nograles sa iyang gidala nga jobs fair diri sa San Roque Elementary School. Tungod ani nagkuan ko og trabaho usa ka call center agent sa 611 Global Services. Ako si Jello J. Numeron ug tungod ani naa na ko'y K. I'm Nina Gonzalez at nandito ako sa San Roque Central Elementary School para maghanap ng trabaho. Fresh grad pa lang ako, tapos malapit lang kasi bahay namin dito kaya narinig ko lang din kahapon. Tapos nag-try lang ako, nagbabaka sakali and pumunta ako dito as early as 8 a.m. And okay naman ang flow nila sa job fair and I am seeking my first job, of course, and I think ito yung beginning for my career. Thank you kay Congressman Carlo Nograles sa dinala niya na jobs fair dito sa San Roque, and ngayon hired na ako ng Adana Manpower Services. I am Nina Gonzalez at karon na anak ko'y K. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino achiever! In public service. Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsuonan, ang atong balikan, no, ang nabiyaan nato nga mga pangutana, kalambigit kini sa pagdisarma sa MILF dito sa ilahang panon. Congressman Carlo, doon ay obserbasyon ng ang katawhan, no, labi na katong mga kritiko nining maong hisgutanan. Bayaran man gyud daw sa gobyerno, no, katong mga pang-surrender nga mga armas gikan sa MILF. Matod sa mga kritiko nga daghan daw kwarta ang gobyerno para sa MILF, pero pag-abot daw sa 44 wala dahil pondo. Nga yung nani man daw, Congressman? Well, actually, diya sa sulti nimo na pondo. Tinuod ka na, no? Kay for 2015, this year, doon na gi-allocate ang DBM na 2.4 billion pesos. Billion. 2.4 billion pesos para sa mga MILF nga magpa-decommission or mo-surrender or magpa-disarma, no? So 2.4 billion, bisan wala pa ang BBL, dili pa pasado ang BBL, wala pa'y napirmahan si President Aquino na BBL, naanay daan 2.4 billion na allocated para sa MILF. Wow. Mao lagi na ang reklamo. Nganong naikwarta para sa MILF na 2.4 billion